Okay, so mabilis sa BTC at pag-uusapan natin ang news. Okay? So, sa BTC ngayon, actually, wala tayong masyadong mapag-uusapan dito maliban na lang siguro sa medyo bumabagsak tayo no, sa daily after natin makuha ang bear swing failure na napag-usapan natin last time. Siguro 2 days ago na tayo. No, after na itong bear swing failure na to, magkakaroon tayo ng reaction to the downside. Hindi natin sure kung gaano kalakas, pero nagkaroon na tayo ng reaction to the downside. So, hindi natin sure kung magtutuloy ba yan pababa. Tingnan natin sa RSI natin. Ang RSI natin nasa around 50 RSI lang tayo sa daily. Pero tayo, ang moving average dito, may possibility na ma-support tayo dito sa area to. Okay? Pwede natin masabi rin na importante itong area to. No? Itong area to. Dito sa 28,500 to 29K na most likely kapag na-break yan, alisin ko lang itong news natin. Yan. Kapag na-break yan, most likely may kasunod na move pababa yan. Okay? So, napaka-importanteng level netong 28,500 hanggang 29K, no? So, dito na makikita natin na nawala natin, bumagsak tayo na malakas. Okay? So, mapapansin rin natin dito kung zoom in tayo sa daily, yan, meron tayong mga candle closes dito na some sort of level natin bago tayo magkaroon ng ng malakas na breakout dito sa area to or malakas na breakdown or last capitulation most likely. Hindi naman siya last capitulation, most likely para isa pang push down na breakdown. Pero mapapansin natin siguro dito pagbuksan natin yung volume natin mahina na tong push down na to. No? Almost walang volume tong pagbagsak na to, no? Almost walang volume. So, alam natin na itong area to may significance yan. Okay? So, meron din tayo parang some sort of level pa dito na onte, no? Kaso, parang lang to, yung basic lang na level lang to. So, most likely yung mga mas maraming hits ng ng candlesticks dyan or ng wick ng candle mas importante. So ito meron tayong maraming closes dito, maraming closes of some sort dito, meron tayong malaking breakout dito. Okay? Papansin natin yung breakout na yon meron tayong some sort of volume spike, no? Maliit na volume spike. Ito dito sa area to, maliit na volume spike. Then pataas pa yung volume, no? Actually medyo humina ito na onte, no? Medyo humina. Pero nagkaroon tayo ng confirmation pa dito. So, banda dito, no? Banda dito. Yan. Papansin natin, meron tayong break ng recent high dito, no? Okay. So, actually, tignan lang natin saglit ang bit stamp, no? Kasi, siguro mga ilang months ago, actually, mga no? Sobrang tagal na ata na ito. Yung na-drawing ko dito. Ngayon ko lang kasi napansin, no? Ito, masyado pang magulo to, no? Na lapag ko na tong mga levels na to nung wala pa tong pump na to, no? Ito wala pa tong pump na to at siguro wala pa tong move na to nailapag ko na. Pero mapapansin natin, no? Yung bounce natin nandito sa orange line. So hanapin natin kung saan yan. Dito lang yan, no? Dito lang yan. So mayroon tayong daily levels, meron tayong sunod-sunod na wick to the downside, no? Wick, candle closes, pump. Ito, nagdadalawang isip dito sa part na to. Mapapansin rin natin itong push down bounce dito meron tayong some sort of magandang level dyan na nag-i-indicate na itong 28,573 malakas na klaseng support or resistance or basically level, no? So nakita natin na meron tayong significance of some sort dito sa level na to. Then breakdown, tumuloy-tuloy, no? Na breakdown, retest, bagsak. Okay? So, saan pa ba natin pwede try natin hindi ko ma-zoom. Ayaw. So, testing nila natin rough estimate. Ito lang naman yan, no? Yung wick down na to. So, balik na tayo ng index. Tingnan natin. So, binura ko na to na hindi pwede mag-control Z, so dito lang tayo, yan. So most likely dito sa part na yun, no?
Meron tayo dito sa 2857 something dito sa part na to. Ito, no? So, hindi perfect to, no? Hindi perfect tong white line natin. Pero, almost the same lang naman kasi, no? Na alam natin dito sa area to, ito, dito sa area to, meron tayong matinding level dyan. Okay? So, gusto ko lang kayo maging aware dun sa part na to, no? Ito, no? Marami tayong levels. Meron tayong dito sa blue line na to na distribution schematic. Meron tayong long-term time frame dito. And mga wick down dito na ginamit natin as support. Ngayon, ang tanong, magsusupport kaya to? Itong area to, no? Itong area to magsusupport. So far, nag-support naman siya, no? Nag-bounce tayo, bumalik na naman, nag-bounce tayo, kaso every bounce natin, no, nagkakaroon tayo ng mga puro bear swing failure, no, na kinakalabasan hindi may push up, at meron din tayong papansin dito, ang RSI natin nasa some sort of bearish divergence dito sa area to. Saan ba yun? Ito ba yun? Ito nga. Meron taga, alisin natin to, at siguro buray na natin muna lahat ng drawing. Yan. Meron tayong some sort of bearish divergence dito. Yan. So meron tayong lower high dito, pero meron tayong higher high dito, no? So pwede tayong maka-expect ng malakas na push to the downside dito. Kung magpe-play out tong bearish divergence na to, Kasi meaning ang RSI kasi, no, relative strength index. Ibig sabihin, ang mga bumibili lumalakas kapag ang RSI natin tumataas ng ganito. Ang problema lang dito, kapag ang RSI natin actually tumataas ng hindi tumataas or hindi nag-higher high sa previous high ang candle natin, ibig sabihin merong nakaharang na malaking selling pressure, or siguro hindi natin sure, may nag-absorb ng buying pressure. Kalabasan parang may pader dyan, no? May pader. Ibig sabihin maraming gustong magbenta dyan sa mga area yan, kaya tayo hindi maka-higher high. Okay? Kahit malakas yung RSI natin, kahit may strength, no? Ibig sabihin kapag dito pa lang nakaka-higher high, may mataas ang price dito, ibig sabihin dito sa part na to lumalakas din ang sellers. Okay? So madalas kapag ganun ang kinakalabasan na mas malakas ang sellers, ito mangyayari, mostly babagsak rin, no? Okay, so ano pa ba? Siguro update sa BTC, no, na sa ngayon hindi magandang sign na nagbabagsak tayo. Hindi tayo maka-higher high sa mga important levels na, for example, ito, meron tayong some sort of important level dyan na kailangan ma-break kasi meron tong some sort of box. Yan, some sort of box, papansin din natin yan, some sort of level din yan. Yan, mga candle closes, nasa ilalim pa rin tayo. Okay, so kung i-extend ko tong ganyan, actually baka bandang yan, mga ganyan siguro, meron tong malit na parang ganito pa, no? Yan, parang ganyan. Isin natin, sunod na levels to, levels, no? Okay, so ibig sabihin etong area to medyo malakas na resistance sa ngayon. Okay, at nasa ilalim tayo, so hindi magandang sign yan for the bulls. Kailangan makita natin mag-break to, no? Mag-break, close above retest, break, close above retest hanggang sa reach niya tong part na to para masabi natin bullish tayo sa short term time frame. Okay, sa ngayon wala pa, no? Wala pa talaga. Ito malaking indication ng bearishness to kasi ang laki ng volume, tapos ang laki rin ng wick sa taas. Ibig sabihin malakas pa rin talaga yung mga bears. Okay, medyo inantok na ako kasi magti 3 AM na, no? So pag-usapan natin na mabilis yung news. Control Z natin na actually, balik lang natin yung mga drawing natin. Yan, buksan na natin yung news natin. Okay, so meron tayo, tingnan natin, non-farm payrolls, ano lang to, no, yung
medyo humihina yung mga nagtatrabaho. So pwede natin ma-expect na na maraming mawawalan ng trabaho, at yung mga retail pwedeng maubusan ng pera at kumuha ng mga na-invest nila. So ano yung mga klaseng investment na yun? Siguro isa to sa mga to, no? Yung BTC, stock market, cryptocurrency na nailapag nila, na itrabaho nila sa trabaho nila, nakuha nilang pera sa trabaho, ilalapag sa crypto, kaso mawawalan sila ng trabaho eventually, according sa news natin sa non-farm payrolls, unemployment rate. Kaso itong unemployment rate, no, kailangan tumaas na ito para masabi natin humihina na yung labor market. Pero itong non-farm payrolls, meron tayong signs na humihina na ang labor market. Okay? Pag humihina ang labor market, onti ang mga pwedeng bumili ng crypto. Okay? Pero magandang sign yon para bumaba ang inflation. So ano siya, para siyang double-edged sword. Ang pinagkaiba lang, meron tayong short-term time frame na consequence, meron din tayong long-term time frame na consequence. So short-term time frame diyan, onti ang mga pwedeng bumiling retail. Kasi kailangan magtipid no? Depende rin yan kung anong section ng mga retail ang mawawalan ng trabaho, kung yung mga hanggang white collar job ba yung sinasabi nilang, or yung mawawalan ng trabaho. Masasabi ba natin pati yung medyo mga dolphin siguro baka pwede ring mawalan ng trabaho, at maapektuhan ba sila na matindi ng ganon in terms of spending power, no? Di natin alam. Pero most likely sure na maapektuhan dyan yung mga mas mabababang sweldo. Okay, yung mga mabababang sweldo, mga workers natin, most likely kailangan magtipid talaga. Okay, so then makaka-expect tayo ng yung consequence na short term, na ang kakalabasan most likely hindi makakabili mga retail, at meron tayong short term bearish. Okay, pero sa long term, bababa ang prices ng bilihin. So eventually makakabili ulit sila, pwede na silang ulit makapag trabaho in the future siguro, most likely. Then mas gagaan ng buhay ang kakalabasan, no? Then pwede ulit sila mag-invest sa crypto or stock market. Okay? So ayun yung ayun yung inaabangan natin, kung babagsak ba yung labor market, at possibly baka magkaroon tayo ng short-term bearish, no? So anyway, meron tayong kasunod na news. Tignan natin. Ito muna. CPI reading na nag-i-indicate na bumaba na naman tayo sa bumaba tayo na inflation rate year over year. So actually umangat pala tong year over year na inflation rate. No, ang forecast 3.3 mula sa number 3, no, na ine-expect ng mga tao na tataas ang inflation. So medyo medyo iba to, no. Imbis na bumaba, tataas daw tayo. So expected ng mga tao 'yan. Ang itinaas ng inflation rate natin hindi ganun kalaki, 3.2. Pero pangit pa rin to, no? Pangit pa rin to na tumataas pa rin ang inflation. Okay? Ang core inflation naman bumaba naman daw ng 0.1, no? For ang forecast na 4.8 at previous sa 4.8 naging 4.7 na lang daw. So magandang sign 'yan, no? Na bumababa tayo sa core inflation rate. Most likely ang core inflation rate ata yung mga most likely ang core inflation hindi kasama ang energy at anong tawag dito, volatile commodities, mga ganun. Hindi siguro kasama yon. So ibig sabihin medyo maganda na bumabagsak ang core inflation natin sa mga stable commodities. Okay, maganda yon. So, ito lang yung pangit, no, yung inflation rate natin na nakasama yung all of the rest of the items, no. So, bakit kaya tumataas tong inflation rate na ito, no? So, i-check natin yan mamaya kung bakit. So, ito, okay, wala nang pinagkaiba, no. So, ang next, PPI. So, ang PPI, actually, hindi ko alam kung anong abbreviation to or anong meaning ng letter P tsaka I. Pero ang na-google ko diyan, ng PPI yung
kung gaano kalaki yung changes ng selling of goods. So ibig sabihin kapag mas mataas ang actual ng PPI, ibig sabihin mas mahal na ibebenta ang mga goods, commodities. Ibig sabihin may inflation kapag tumaas ang PPI natin. So hindi maganda to, no, na tumataas ang PPI natin. Okay? So ibig sabihin may tumataas ang inflation natin. So nag-ano naman, no, excuse me. Excuse me. Umaakma naman ang PPI sa inflation rate natin na year over year, no? Na actually tumataas ulit ang inflation. Okay? So medyo hindi magandang sign na tumataas ulit ang inflation, no? Pero itong core inflation, goods pa to, no? Goods to. Okay? So dito na papasok yung dati kong pinag-usapan mga 1 month ago, ito, no? Itong CPI data 1 month ago, ito 1 month ago, na ang sinasabi ko dito, ang ang energy lang ang nagpapadala or nagdadala ng pagbagsak ng inflation rate natin. Pero eventually, itong energy na to, babalik yan sa zero. Kasi hindi naman magiging hindi naman babagsak ang presyo ng energy, no? Kasi ito yung total neto, ito yung total labasan, or more like ito yung mga data na kung gaano kalaki itinaas o gaano kalaki ibinagsak ng inflation ng mga ng food, energy at other items, no? So i-average yan, ito ang makukuha natin, itong all items. Okay? So kinakalabasan ganto kalaki ang inflation natin. Hindi ko nga lang alam kung anong value nito, no? Kasi video na to, hindi ko na ma-hover yung mouse ko doon para makita kung anong percent. Pero ayun nga, napag-usapan natin ang only data na nagpapababa ng inflation natin actually yung energy. Pero bakit kaya no, dito sa year over year natin tumataas na? Ito, ba't tumataas na? Titignan natin yan dito. So zoom in tayo, no? Zoom in. Okay? Mag-focus tayo sa energy. Okay, sa energy, So nung start ng February ng 2023, makikita natin bumabagsak ang energy, no? Pabagsak, March pabagsak, etong April medyo walang ginawa, 0.6 tumaas ng konti, pero actually parang wala tong ginawa, no? May bumagsak na naman, malalaking percent to, no? Malalaking percent. Nung June almost wala na naman ginawa, 0.6, pero magbibigay na ng sign to na parang ayaw nang bumagsak ng energy. Then sa susunod na month, 0.1 na lang. So ano yung sinabi ko dati nung 1 month ago, eventually magzi-zero yan, or palapit sa zero, na hindi na masyado gagalaw ang energy. So kakalabasan, itong kakalabasan nito, itong mga to, kailangan nang gumalaw netong itong food at other items na to, kailangan nitong bumagsak. Sila na dapat ang kailangan gumalaw. Okay? Kaya tayo umaangat dito ngayon kasi ang energy natin hindi na bumabagsak. Okay? 0.1. Almost walang nangyari nung July. Okay? Papansin natin, meron tayong fuel oil. Ito, fuel oil. Makikita natin, puro bagsak to. Negative, positive. Ibig sabihin, nagtatry na tong mag-balance out. Tong fuel oil, Okay? Tingnan natin sa iba. Meron tayo gas service siguro. Ito, positive pa to. Ito, negative. Palit. Ang palit, makikita nyo, 8, 7, 4.9, 2.6, 1.7. Tumaas na onti ito ngayon. 2 na. Kakalabasan. Naghahanap ng middle ground to. Okay? Naghahanap ng kung saan ang pinakamagandang price maging stable. Okay? So ano pa ba?
electricity, most likely wala masyado kinalaman to sa ano sa war in Russia and Ukraine, no? Kasi nung war in Russia sa Russia and Ukraine, ang oil natin, ito, gas service ano to, no? Kasama to sa mga gasolina. Itong electricity kasi hindi exactly gasolina to, no? Yung mga gasolina yung ano, yung pinaka ano natin, pinaka gasolina, oil, fuel, kung ano pang klaseng gasolina na hindi electricity, most likely ay yung pinaka volatile kasi ay ng malaking export ng Russia, no? Pinakamalaking parang first ata or second in the whole world na exporter ang Russia. At ewan ko kung ano nangyayari, pero mukhang medyo umuokay-okay na yung prices ng oil, no? So makikita natin gasolina, no? Ito gasoline. Makikita natin medyo tumataas pa dito, pero pabagsak na ulit, tataas na konti, babagsak ulit, tapos maliliit na taas, no? Maliliit na taas. Fuel oil ganun din, malalaking bagsak kasi nung last year to, pataas to, no? Inflated talaga yung ano, kasi ang supply nawala. Ang Russia kasi ang supply, no? May war ang supply natin. So ang demand tataas. Kakalabasan, aangat ng mataas ang price. Ngayon hindi ko alam kung ano nangyari, bakit mukhang bumabagsak na naman ang fuel prices, ang oil prices. And most likely siguro baka nagda-die down yung war sa Russia and Ukraine, or pwedeng nagkakaroon ng yung parang stalemate siguro. Pwede na siguro mag-export ang Russia ulit, so bumabagsak na naman ang prices ng oil. So ganun ang kakalabasan na eventually, so TLDR, summary. Ang kailangan lang natin malaman dito after ng mga pinagsasabi ko, eventually babalik sa zero hindi naman zero, no? Babalik sa stable prices ang energy. Okay? Babalik sa stable prices. Kapag bumalik sa stable prices ang energy, dito natin makikita kung bakit tayo delikado pa rin sa inflation, kasi ang food and other commodities natin actually hindi bumabagsak na matindi, no? Or more like sobrang mahal pa rin ng bilihin. Hindi siya actually na bumabagsak ng maayos. So mahal pa rin ang bilihin, ang housing mahal. Expect natin lalo na't combo to sa labor market, na kapag mahal ang mga bilihin, mahal ang mga pagkain, ang mga pinaka-basic needs na i-combo sa mga mawawalan ng trabaho, ang labor market hihina, ang mga tao mawawalan ng trabaho, maghihirap lalo ang mga tao niyan, no? Expect natin anong resulta nun. Kailangan nila magbenta ng investment nila para makasurvive, para makabili ng pagkain, para makabayad ng renta nila. Kailangan nila kumuha ng or mag-withdraw ng na-invest nila, or ibalik ang na-invest nila. So most likely pwedeng mangyari yon sa BTC, na bumagsak ang BTC kasi kailangan ng pera ng mga tao. Okay? So mapapansin rin natin yan sa S&P 500. Ang stock market humihina ulit. Okay? So expected natin na may possible na B-wave tong areang to, no? B-wave tong areang to. So nagkakaroon tayo ng reaction. Hindi siya perfect, pero nagkakaroon tayo ng reaction na may possibility of B-wave to. Okay? Kasi ito ang maximum target ng tawag dito, ng some sort of anong tawag dito, ng pullback, no? So nangyayari yan sa meron tayong first wave, second wave. Ito nga lang A tsaka B nga lang to, A, B. Kasi pwede maging first, second, third, fourth, fifth na malaki na ganyan. Hindi natin sure kung 5 waves yan. Pero kung tatandaan natin to sa weekly, actually sa monthly dapat tayo tumitingin dito, Kasi sa titignan natin to, puro uptrend to, no? Puro uptrend to. Malaking uptrend to. So nakaka-expect tayo ng malaking pullback rin dito. Ito, for example, napakalaking pullback. At yung isa pang data na hindi naman natin masasabing parang
data, more like historical data ba? Ano ba pinagsasabi ko? Parang ano, historical pattern yun. Historical pattern na kapag nagbe-bear market tayo sa S&P 500 or sa stock market, makikita nyo, around 50% to. 50%. Malaking bear market nyo do. Tapos ito, meron tayo dito. Mag-push up tayo. Meron tayong sunod na bear market dito of some sort. Tingnan natin. Around 50%. Okay? Ito, wala na to siguro. So malaking malaking bear market, bull market. Tignan natin 'to saglit. Okay, ito yung mga sinasabi ng mga tao na 20% na bear market, no? At rin yung mga 20% bear market to, most likely, yan, 20%. Pero yung mga malalaking bear market, 50%, okay? Ito, malalaking bear market, 50%. Pwede natin ma-expect since mahaba-haba rin to, no? Mahaba-haba to. Makikita natin, mahaba-haba rin to. Pwede natin ma-expect dito sa part na to, burahin natin lahat ng drawing, yan, na possible bumagsak ng 50%. No, ito 20% to, no. Pwedeng maging bull market. Ang problema lang mapapansin natin dito sa mga to, may mga ABC correction diyan. Ito meron tong malaking ABC correction, A, B, C pump. Okay? Tingnan natin sa iba. Kung ano lang tayo, kung 20% lang tayo, meron tong ABC correction. A, B, C. Makikita na ba natin na may ABC correction dito? Possible naman. Kasi parang kulang to, no? Parang kulang eh. Ganito kasi ABC correction na. A, B. Tapos dapat yung C, 5 waves. 1, 2. Kulang. 3. Kulang, oh. 5 waves to. Dapat. Kasi ito yung A, ito yung B, dapat may panibago tong 1, 2, 3, 4, 5. Kulang. So nga, kalabasan, may possibility na meron tayong A, B, C dito na malaki. Titignan natin kung may measure natin to, ha. Kung may measure natin, kung sabihin natin, ito na yung local top. At ito yung yung B wave. Ang target niyan, 1.272 hanggang 1.618. Ang C wave. So, titignan natin mula dito sa taas hanggang dito. Ano ang target? Anong percent? Ilang percent? Around 43% or pwede natin masabi around mag 50% to, no? So, baka dito pa yan sa 2 fib. Umaabot rin niya sa 2 fib. Tignan natin sa iba. Ito, for example, itong drop na to, no? Tingnan natin. Ito. So, kung ito yung A, ito yung B, ito yung C, dapat ganito to, no? A, B, C correction. So, ito hanggang 1.272 lang, no? Hanggang 1.272 lang tayo nakarating dito sa area to. Actually, di pa perfect. Pero madalas sa C-wave, 1.272 hanggang 1.618. Okay? So, medyo medyo may possibility pang bumagsak tong S&P 500. So, ang pinaka-point ko lang, no, ang S&P 500 sa daily, makikita natin, humihina. Medyo napati tayo sa S&P 500 kahit hindi natin kailangan gawin. Pero, ang point ko lang dito, humihina ulit ang S&P 500. Okay? Kapag titingin tayo sa DXY, sunod-sunod na nagpapump ang DXY ulit. Which nag-i-indicate na lumilipat ulit ang mga tao from risky asset to safer assets. Sa kalabasan, idinadalar nila, pinupunta sa fiat ang kinakalabasan, no? So may possibility na meron na tong some sort of completion siguro ng 5 waves dito sa area to. Pwedeng 1, 2, 3, 4, 5 to, no? Possible. Hindi natin sure kung anong itsura. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, kaso mali ito, no? Hindi natin sure, no? Hindi natin sure. Pwede pang bumagsak to, pero nakikita natin medyo nagpapump na ulit ang DXY. Okay? Ibig sabihin, lumilipat na ulit from risky assets to safer assets, which is naka fiat, no? Naka pera. Nakakalabasan. So, titingnan natin ang news rin dito.
Stocks fall, yields rise after hotter than expected inflation reading. So ibig sabihin tumataas yung inflation, uh, mas matindi ang expected na inflation ang kinakalabasan, no? So bumabagsak ang stocks. So ang meaning lang niyan, nag-risk manage ang mga tao, lumalabas ng stock market. Ang yields, hindi ko ganun ka alam to. Ang yields, kalimutan ko paano yung logic na ito sa yields. Pero most likely kapag nagtatago ko lang ng pera, parang may interest ata yun na makakakuha ka ng extra pera basta nakatago lang pera mo sa bangko ata yun. Hindi ko sure ano lang yun. Parang hula lang yun sa last time kong narinig about sa yields, no? Hindi ko alam yun kung ano man meaning nito. Pero sa word na yield, parang rewards siya, no? Parang rewards ang kinakalabasan. Basta't naka-deposit siguro yung pera mo, siguro ganon, di natin sure. Okay, so ano pa ba kapag tumataas yung yields? Ganon ang nangyayari, no? Na gusto ng mga tao sa safer asset or safer investment. Okay? So ito, nag-i-indicate ng ng yung inflation talaga medyo matindi. Okay? So ano pa ba? Yun lang siguro update natin, no? Actually, control Z ko lang to para maibalik ko lahat at makapunta tayo pabalik ng BTC. Yan. Okay? So ito ang pinaka-importante sa tingin ko, no? So meron tayong mga fundamental analysis. Meron din tayong technical analysis. So meron tayong napakalaking ascending channel dito. Okay? Etong part na to, kapag the break talaga tong 28,500 to 29k na to, masasabi ko meron tayong malaking correction, minimum yun, minimum malaking correction. At ito most likely ang correction natin. Meron tayong some sort of first wave dito, meron tayong second wave dito. Then doon na magpa-pump. Ayun ang minimum na expectation ko. Okay? Pag bumagsak tayo dito, minimum expectation dito sa area to. Pero kapag matinding problema sa economy na masasabi natin baka magkaroon ng long lasting recession siguro, pwede tayo maka-expect ng mas malaki ito. Yung malaking ABC correction. ABC. Okay? Kung titignan natin yan sa longer time frame, weekly, mukha tayong merong completion ng 5 waves dito. No? Teka. So meron tayong ito lang yung problema. Hindi natin may impulse wave to. Pero alam natin na meron tayong first impulse dito. Or more like itong mga to, yan. Tsaka itong mga to, mga impulses to. At nakakabuo na tayo ng 5 tuloy ng 5 waves, pero 3 na tong impulses na to. So ganito ang itsura ng 5 impulse na 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayo isa. Isa. At ito yung number 3, no? Number 3. Ito yung number 5. So most likely ito yung number 3. At ito yung number 5. Kinakalabasan. Okay, ito siguro yung 2, tsaka ito yung 4. Okay? Ibig sabihin, meron tayong completion ng isang buong cycle. Isang buong cycle sa mas mahabang time frame. Okay? At ang kinakalabasan, kapag nakakabuo tayo ng buong cycle, ito pa lang yung first wave. So, ibig sabihin, after ng 10 years, or actually mga 8 years, no? Kasi 2010 o 2009 to nag-start, no? Ang BTC. Tumaba tayo ng 2018. After 10 years to 20 years, may malaking move. May malaking move pataas to. Nakakalabasan, no? So, napaka-bullish na nakakalabasan. Hindi lang natin sure kung kailan dadating. Or baka hindi siya parabolic, baka ano lang siya, no? Baka, anong tawag dito? Polynomial regression ang tawag ata doon.
Basta pa ang ano ang meron tayong parang graph dito, ang itsura niyan parang paganto. Paganyan. No? Para tayong papalapit sa peak, no? Hindi lang natin sure kung saan yung peak niyan, baka ganito yan, baka ganyan, or baka ganito yan, or baka ganito of some sort, no? Baka pa ganyan din, at hindi pa pala dito yung yung top niyan, baka dito pa sa mga area to. Hindi natin sure. Pero hindi siya pa ganito. Hindi siya pa ganito, nakalabasan. Pa ganito siya ang itsura niyan. Or basta pa ganyan. Okay? Parang pa rainbow. Pero hindi siya actually magda-drop down na gano'n. Ano lang siya. Hindi siya complete. Ganyan. Hindi siya complete. Habang palayo ng palayo. Okay? So, since meron tayong 5 waves dito, itong part na to, ito yung ending, no? At meron tayong some sort of bear market dito. May chance, no? Na meron tayong 5 waves dito. Burahin ulit natin. Yan. Na itong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 na to, may chance na baka hindi pa tapos ang correction nito. Kasi diba, pag nakabuo na tayo ng 5 waves, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dito. Pasensya nyo na yung mga number ko, inaantok na ako. Kung titingnan natin to sa diba, 5 waves, no? Ibig sabihin, itong buong to, first wave. Okay? So, kung titignan natin, kung gagawa natin to ng na corrective move by Fibonacci, Fib retracement, dapat aabot to ng 0.5. Minimum 0.5, pero minsan umaabot ng 618. Okay? So, itong part na to, pwedeng ito na yung low. 0.5. Pero ang problema dito, ang second wave, kasi diba ganito ang drawing niya, no? Meron tayong first wave, meron tayong second wave. Pero ang second wave, ang minimum target lang niyan, minimum, 0.5. Ang maximum target niyan, umaabot ng 0.88. Okay? Ang concerning lang dito, hindi pa tayo actually nakaka-pinpoint accuracy nakakapunta ng 0.5. Okay? Pero hindi natin masasabi kasi BTC ito, no? Hindi natin sure kung ganun ba lagi ang ginagawa. So, tignan natin dito, no? Hanap tayo ng mga bear market. Ito kaya possible kaya to. Check lang natin, no? Ito 382, no? Ibig sabihin hindi pa tapos tong pump na to. So most likely 382 meron pa tong kasunod na push up. So ito perfect tong possible third wave do. At ito siguro fifth wave na ito. Ibig sabihin ito sa mga area to, ito yung first wave, second wave. So tignan natin kung ito yung bear market na ito. Okay, na perfect na 618, no? Sa 618 tayo nag-bounce. So, may chance na ito ang first, second, third, fourth, fifth, at baka mas malala siguro to. Di natin masasabi, no? Tignan lang natin. .5 man dito pa, no? Baka mag-overload tayo. So, ano lang to, no? Speculation ko lang to, no? Yung itong mga ginagawa ko to. Pero wala akong perfect idea kung saan ba talaga tayo magda-drop or kung mag-correct lang ba tayo ng maliit, no? Speculation lang yun, so huwag niyong titignan, huwag niyo masyadong papansinin yun. So ang gusto ko lang pakita dito, pwede kasi mag-drop dito hanggang dito, no? Yan, hanggang dito sa part na to bago mag-pump. Pero kapag hindi, baka malaking ABC correction yun. Okay? At doon papasok yung check nating fib retracement na to. Yan papunta dito sa mga area to. Yan, doon pa lang papasok yung mga ganong klaseng fib retracement na baka etong buong to 1 at meron tayong 2. Kaya tayo most likely hindi rin maka-breakout dito na maayos kasi ginagamit natin as some sort of support to dati.
Yan ang 0.236 at ginagamit nating resistance ngayon na possibly baka ma-push down tayo below. At nakal natin ang ba't ka ba yan, ulitin ito lang natin, no? Kahit hindi na perfect yan. At kung mapapansin natin, hindi pa tayo ganun ka-perfect dito. Okay? Madalas sa second wave, umaabot ng 0.5. So, ila siguro update natin. Wala tayong trading idea kasi sideways lang to, no? Meron ba tayong meron ba tayong ranging market dito? Tignan natin. Hindi natin masabi, no? Wala tayong parang may box ba tayo magagawa? Ganito lang siguro yung box na magagawa natin, no? Ganito lang, no? Yan. So, ang kakalabasan na ito, trade range until it breaks na naman. Kapag nag-pump, short. Kapag nag-dump, long. At may stop loss talaga, no? So, let's siguro update natin. Napakahaba ng video na ito. Medyo naantok na ako. Pero parang ang dami kasing importanteng kailangan i-point out, no? So, let's siguro update natin. Ingat sa trades. GG's boys.